So ngayon ay maaga na naman. Maaga tayo nagpunta dito sa ating kambingan dahil medyo marami tayong kailangan gawin, medyo marami tayong kailangan tapusin dahil bukas ay mapasok na ulit ako sa aking trabaho. So ang aking trabaho ay nag-require ng 7 days duty tapos 7 days off. So may 7 days akong trabaho tapos may 7 days akong pahinga. So ganun yung tumatakbo yung sistema ng aking pagtatrabaho. Kaya kapag ako ay off dito sa ating farm, so andito lang ako. Dito ako pinaka nagtatrabaho sa farm natin tuwing ako ay off. At hindi na nga rin ako makapag-gala-gala dahil may kailangan tayong tapusin. So ngayon, punta lang natin itong ating mga alagang bower na kambing. Kakamusta nila din natin at titingnan natin kung nasa mabuti ba silang kalagayan. So dito na yung ating mga bower na kambing yan. Si Kengkoy. Ito iba natin mga alaga andito. Yan, dudes naman sila. Pasok tayo. So ito yung mga alaga natin. Ito yung ating painted dappled. Tapos may anak siya, isang bisiro, singi. Yan. So, suspecha natin dito sa painted dappled natin na ito. Siya ay buntis na. Kasi ito naman ating isang traditional, si Bunog. May anak siya na isang blackhead. Traditional blackhead. So, si Suprema, ang tatay niyan ay blackhead din. So, ito yung kanyang nanay. Traditional. Yan. So, ito rin, parang suspecha din natin dito ay buntis na. Tingnan din natin. Tapos, itong ating isa pang inahin, itong ating red bower. May anak siya na blackhead kasi ang tatay niya ay, yung tatay nito at tatay nitong ating isang kambing na blackhead na to ay isa lamang. Ito ay hindi pa naman siya nangangandi ngayon o hindi pa siya nag-hit dahil 2 months pa lang halos yung kanyang anak. Sabi ko nga sa inyo, kailangan natin munang i-kondisyon yung katawan ng ating mga inahing kambing bago tayo mag-breed upang sa ganoon ay mas maganda o mas maihanda natin yung kanilang pangatawan na hindi sila mabibigla dahil napakahirap din sa inahing kambing natin kung sunod-sunod yung panganak at walang time to recover yung katawan nila. Yun din kasi isang pagkakamali ng mga nagkakambing na gusto nilang madaliin yung pagkaparami ng kanilang mga alaga na hindi nila na isasalang-alang yung kalusugan ng kanilang mga kambing. Ang gusto agad nila ay makapag-anak yung kanilang mga kambing pero wala silang time, hindi nila binibigyan ng halaga yung recovery period. Kasi kung hindi rin natin marirecover yung katawan ng ating inahing kambing, possible na hindi maganda yung kanyang anak, mabansot, o kaya naman hindi siya mag-produce ng gatas, o kaya naman mamatay lang yung anak. At the same time, maagasan. Yan yung mga disadvantage kapag hindi natin binibigyan ng pagkakataon na yung ating mga kambing ay makapag-recover dun sa kanyang huling panganak. Kaya napakalaga na kapag mag-breed tayo ng kambing at least 4 months bago natin pasampahan ulit yung ating inahing kambing. Kasi nakakaawa din naman yung inahin nating kambing kung sunod-sunod yung panganak kasi hindi pa magaling yung kanyang sinapupunan tapos magkakaroon ulit ng anak. So nakakaawa din yung kambing kasi ang kambing may buhay yan. Tsaka kung gusto natin talaga magbigay ng magandang anak yung mga kambing natin, kailangan natin i-condition yung kanilang pangatawan. At the same time, kailangan din natin i-condition yung ating buck o yung ating turo na kambing. So, sa pagkakondisyon naman ng mga turo na kambing, kailangan natin syempre magbigay, unahin natin yung pagpupurga. Pag napagpurga tayo, mag-inject tayo ng vitamins. Ano ba yung mga vitamins na pwede natin ibigay? So, pwede tayo magbigay ng vitamin EDE, selenium, iron, B-complex. Yan yung mga pwede nating ibigay. Tapos sa inahin naman natin na buntis na, pwede tayo magbigay ng B-complex, DCM, at kung hindi pa naman sila buntis at kinokondisyon pa natin,
Pwede tayo magbigay ng vitamin A, D, E, and iron. So, yun yung mga kailangan nating i-inject o bigay na mga vitamins dito sa ating mga alaga kung dito sa ating mga inahing kambing kung hindi pa sila buntis at kung nagbubuntis pa lamang sila. Siyempre, bukod doon, napaka-importante talaga yung pagpupurga. Kapag tayo ay magbibreed ng mga kambing natin, ugaliin natin na bago sila masampahan o bago mabuntis yung mga kambing natin, ay nakapag-deworm na tayo. Para upang sa ganun, kapag buntis na sila, ay hindi pa doon tayo mag-deworm o magpupurga. Kasi sa pagpupurga natin, doon pa minsan nagiging nagiging masama pa yung pagpupurga gawa ng baka agasan pa yung mga alaga nating kambing sa ginagawa nating pagpupurga. Kaya dito sa mga kambing ko, mas sinusure ko talaga na bago sila mabuntis, tulad ditong dalawang ito, bago sila masampahan ni Kengkoy, yan, sila ay napurga na. Kasi ilang months ba yung ating pagkondisyon? Siyempre, ilang months din yun. Alam namang hindi tayo magpurga. So, in a span of 4 months, dapat nakapagpurga na tayo. Tapos kapag buntis na sila, huwag na tayo magbigay ng dewormer. Kahit anong klaseng dewormer, kasi pwede yan makasama at maagasan yung mga kambing natin dahil yan ay gamot pa din. Kahit man yan ay sabihin natin penbendazole, mababa yung dosage ng gamot. Pero still, papurga pa rin yan. Kaya much better na kapag tayo ay yung mga kambing natin ay hindi pa buntis, doon natin purgahin. At kapag buntis na, tanging na lamang, mga vitamins na lang ibibigay natin. So, yun yung ginagawa ko dito sa mga kambing natin. Pero may mga iba din kasi na mga mag-aalaga ng kambing o mga breeder ng kambing na hindi sila nagpupurga pa rin sila kahit buntis na. Pero ako kasi, ayoko nung ganun. Gusto natin ay safe talaga yung mga alaga natin na hindi tayo magre-risk. Hindi natin i-risk yung kanilang kalusugan. So, yan. Goods pa naman yung mga alaga natin dito. Maaga pa rin naman. Mamaya tayo magbibigay ng feed sa kanila. Yung mga manok natin nandito na. Nakagala-gala na sila. Tapos yung mga yan, wala na tayo mga manok, ubos na. Dito pa rin yung ating mga pabo. Hindi pa sila lumalabas. Tapos ito naman yung ating aso na si Sander. Sander! Shh. Ito yung bantay natin dito. Ay! Shh. Madumi! Madumi! Shh. Madumi! Shh. Madumi! Madumi oh! Ito mo. Lakad dun. Hintay mo yung mga alaga natin. Yung mga pabo natin. Sa ating mga Rhode Island Red na manok. Sana umihita man yung panahon ngayon para kahit paano ay matuyo itong ating farm. Sobrang latiti na gawa sa putik.